una po ay isang magandang umaga sa ating lahat na natitipon ngayon dito sa Carmel, dito sa lungsod ng Lipa, Batangas. Siguro po na bago sa lahat, no, simulan ko ito with a story. Ito po totoo itong nangyari. No? Last year po, at andi dito na rin yung iba, nagkaroon na rin po tayo ng pilgrimage. No? Every year na po ito. Every September 12. Nung nakaraang taon po, mayroon kaming isang volunteer sa simbahan. Volunteer po sa simbahan. Gusto sana nilang makarating dito but wala silang pamasahe. So they requested na, Father, paghanap mo naman kami ng sponsor para makarating kami sa Lipa. Nung una akala ko dahil nais lang nila makita si Mayor V. Ano? Pero ang gusto lang bisitahin ng mahal na Birhen. Anyhow, nakarating po sila dito. No? Kasama namin nung isang taon. Pagkatapos ng isang linggo, lumapit uli sa akin yung babae. Nanay siya actually. At ang sabi niya, may problema pala. No, dahil wala silang kapuspalan. No? Wala silang masyadong kaya sa buhay. At yung kanyang anak, no, kailangan maoperahan. Pero hindi lang mapa-opera dahil walang pera. So ang kanilang plano ay pumunta sa isang game show. No, hindi ko na babanggitin kung anong game show. Isang noontime game show. Baka sakali raw manalo doon sa game, no? Humingi siya ng endorsement letter. Father, gawan mo naman ako ng endorsement letter na taga Tarlac ako, volunteer sa simbahan, walang pera, walang kaya, at kailangan maoperahan ng anak. Gumawa naman po ako, no? Madali lang naman yun. Humingi rin po ng konting pamasahe, no? Just to be able to arrive, no, in Manila. Pero with so many na nangyari, sumatotal, hindi sila nakarating doon sa game show. At hindi rin sila naging part ng game show. Nung wala na rin silang hawak na pera nung hapon, early evening, they decided to return home, no, to Tarlac. Last year po ito, a week after September 12. Sabi nila, uuwi na lang sila sa Tarlac. Total, wala naman ang mangyayari. Noon daw po sila ay pauwi na, nagdesisyon na silang umuwi, may nakasalubong daw silang babae. Medyo may edad na, ang kausap ko po yung mismong nanay. Medyo may edad na, medyo gray na raw yung buhok, tulad nung iba sa atin dito. Ito daw po ang sinabi. Ang sabi ng babae sa kanila, alam ko ang kailangan ninyo. Huwag muna kayong umuwi sa Tarlac. Bumalik kayo dun sa dinaanan niyo. May makakasalubong kayong tutulong sa inyo. At first, they doubted. No? Sino ba itong babae na to na hindi nila kilala? Sasabihan sila na, alam ko ang kailangan niyo. Benefit of the doubt. Malay nga nila. So daw sila ay umurong pabalik. Nung lumingon sila para hanapin yung unang babaeng nakasalubong nila, wala na siya. Wala na yung babae. So they just walked. Lumakad na lang sila pabalik. True enough, may nakasalubong na naman silang isang tao. Babae na naman. And it turned out that the second woman that they encountered is one of the staff ng Kapwa Ko Mahal Ko Foundation. So, nung kinuwento nila yung sitwasyon nila, ang sabi ng staff, huwag na po kayong umuwi. Dito na kayong magstay.
Doon na sila pinag-stay sa office. And then, pagkatapos noon, ay naoperahan na yung kanyang anak. Sabi po sa akin nung nanay, basta ako, Father, alam ko, yung nakasalubong ko yung mahal na Birhen. Siguro nga po. No? Who am I to dispute that claim? Sila yung nakasalubong sila yung nakakausap at nakakasalubong dun sa babae. And so, my dear friends in Christ and in Our Lady, bakit nga ba tayo natitipon sa Lipa Carmel every year? At least every year, no, we gather together. No, for one simple reason, because we believe. Wala pa po yung official recognition ng simbahan dito sa apparitions noong 1948. Sabi nga po ng butihin at kagalang-galang na arsobispo ng Lipa, hindi naman po approval ang hinahanap natin. No? Hindi ina-approve ang mahal na Birhen. Kikilalanin kung totoo nga siya nagpakita dito noong 1948. At yun pong panahon na hinihintay natin na magkaroon ng official recognition, bahala na po doon ang ating mga obispo at arsobispo. Pero tayong mananampalataya, taon-taon, naririto tayo. Yung iba, mas madalas pa kaysa taon-taon. Because we believe. And like that woman, that mother, whose daughter was able to be operated on because of her faith, miracles are reserved for those who believe. And when we gather here every year, we believe. And God willing, with that faith and belief, we may receive miracles as well. So ano nga po ba nangyari noong 1948? Actually po, buhay pa yung visionary, no? Si Sister Teresing Castillo. No, she would have been the most logical, no, to speak on this kasi buhay pa siya. Naalala niya pa yan. Tayo po, what we are doing on this first talk is simply from a third person, after hearing so many, ano yung nakikita natin na nangyari nun? So ayon kung atin pong pagtatagpi-tagpiin yung mga nabasa, nadinig natin sa iba-ibang sources, lahat po na yan ay nag-start when a young woman, no, Teresing Castillo by name, decided to enter Carmel, magmongha. Nagkaroon na siya ng mga struggles noon, even in her family. She was not allowed to enter. Pero ito po yung interesting thing, no? The interesting thing. No? Ang una pong pangyayari is that on July 31, 1948, ito po yung kakaiba, no, sa apparitions sa Lipa compared to other Marian apparitions. Demonyo po ang unang nagparamdam sa kanya. Demonyo. Naalala po ba natin ang pagpapakita ng mahal na Birhen sa Rudibach? Yung miraculous medal? Di po ba kay Saint Catherine Labouré, ginising siya ng anghel at sinabihan siya, naghihintay ang mahal na Birhen sa chapel. Pero ito, iba. Demonyo. Mamantakin niyo yun. Demonyo muna. But let us not be surprised with that. Why? It is in the Bible. Remember po yung pagkakasala ng ating mga unang magulang? Ano po yung pinangako ng Panginoon? The enmity between the woman and the serpent, the seed of the woman and the seed of the serpent,